Mga kapatid, habang papalapit sa alas 12 ang mga kamay ng orasan, habang naghahanda ang mundo ng isang bagong pahina, may mga pamilyang nagsindi ng mga pailaw kagabi. Pero may mga pamilya naman na ang sinindihan ay kandila. Kandila para alalahanin ng mga minamahal sa buhay na lumisan. Para sa pamilya ni Jose, mga kapatid, kahit ang dagundong ng pinakamalakas na kuwiti sa kalangitan ay hindi kayang takpan ang alingaw-ngaw ng nakaraan. Mga kapatid, paano kung ang araw na dapat sana'y masaya ang ating pagdiriwang ay siya pang magpapaalala sa ating kawalan? Mga kapatid, para po sa pinakaunang araw ng taong 2025, ihanda na ang panyo. Dahil sa araw na ito, pinakaunang patak ng numero sa bago nating kalendaryo, abay, papapatakin din natin ang inyong mga luha. Dito po sa dulang sinulat ni Macris Magboo Orpilla, na matapos mong pakinggan, siguradong yayakapin mo ang iyong pamilya at sila'y titingnan mo sa panibagong mga mata. Mga kapatid, kung ano pong ibig sabihin po niyan, atin ang simulan dito po para sa pinakaunang episode ng Sana Lord sa taong 2025. Ang dulang pinamagatang Liham ng Ama. Han, kakain na. Wala pa bang mga bata? Ay, nasa school pa. Alam mo naman ang mga high school ngayon. Napakadaming extracurricular activities. Lalo na yung mga anak natin. Lahat ng club sinasalihan. Ay, si Rolly nga pala natanggap sa student exchange program sa Australia. Abay, magandang balita yan. Hindi lang siya makakapamasyal ngayon. Mas magtatagal pa siya doon. Kapag nagmana talaga sa iyo mga bata, siguradong achiever sila. Nako, ano bang achiever? Eh, housewife nga lang ako. Aba, pinakamahirap na propesyon sa lahat ay ang pagiging housewife. Kaya proud na proud ako sa maganda at mabait na misis ko na napalaki ang 5 naming anak na maayos kahit na ako ay busy sa negosyo. Uy, nako, nambola pa ito. Maswerte din naman ako na ikaw naging asawa ko. Sa sipag at tiyaga mo, nakapagpuntar ka ng maraming taxi. Maganda at malaki ang bahay natin. At nasa maayos na pribadong paaralan ng mga bata. Eh, dapat lang naman na maibigay ko ang the best life sa inyo ng mga anak natin. Hindi lang yon, Jose. Napakabuti mo rin sa kapwa. Bukod sa kumikita ka bilang taxi operator, marami ka rin natutulungan ng mga driver. Oh, number 1 fan ko pa rin talaga ang asawa ko. Halika na at kumain ka na. Ay, teka, Han. Ano itong niluto mo? Parang bagong putahe yata. Ay sinigang yan. Paborito mo. Oo nga. Mukhang masarap, Han. Ay, pero kung sinigang ito, bakit may tomato sauce at luya? Pero hindi ko na lang papansinin dahil pinaghirapan pa rin ito ni Linda. Baka na-board lang siya at sumubok ng ibang putahe. Ay, tama. Siguro nga. Han, maliligo muna ako para makasimba na tayo. Hindi ba simbang gabi ngayon? Ha? Eh, papasok pa lang ang December sa 1 buwan, Han. Matagal pa ang simbang gabi. Ay, ganun ba? Ay, nako. Hindi ko na maalala pati ang petsa. Ay, siya, tara, kain na nga tayo. Abutan mo nga ako ng kutsara tsaka tinidor. Hindi pala ako nakapaglagay sa ibabaw ng mga plato natin. Oh, eto ang kutsara at tinidor. Ay, salamat. Ipaglalagay na rin kita ng kanin. Ay, nako! Nabitiwan ko na naman. Lagi ko na lang nabibitiwan ang mga kubyertos. Baka nirarayuman na yung mga kamay ko. Ay, pupulutin ko na nga lang. Han, okay ka lang ba?
nahulog na naman. Parang humihina ata ang grip mo sa kaliwang kamay. Kaliwa din ang gamit mo kanina. Ay, ewan ko ba. Ay, teka. Ano yung bukol mo sa noo? Nauntog ako kanina. Tumama ako sa pintuan. Tumama? Paano? Natalisod ka ba? Hindi. Hindi ko napansin na babangga na pala ako sa pintuan. Ay, naku, kahoy pa naman. Kaya ayan, bukol. Ay, sige, kumain na tayo. Gusto mo ba subuhan kita, Han? Nako, ikaw talaga, oo, kaya ko na ito. Ikaw naman, no, ginagawa mo akong bata. Baka napagod lang talaga ako o kaya nirarayuman na. Signs of aging, kumbaga. O siya, sige na, kumain ka na lang dyan. Siguradong pagod ka maghapon sa opisina. Ano kaya nangyayari sa asawa ko? Bakit parang wala siya sa sarili? Ma! Mama! Bakit wala pang umagahan? Nakahain na sa mesa. Alas 6 na. Dati alas 4 pa lang nagluluto na si Mama at alas 5 naghain na ng pagkain namin para bago makapasok ng eskwela nakapag-agahan na kami. Ma? Mama! Yung uniform ko po hindi pa napaplansya. Ma! Saan niya? Tulog pa yata si Mama. Kuya Rod, bakit nakaupo ka lang dyan? Asan ang agahan? Wala nga. Di mo ba dinaanan sa master's bedroom si Mama? Di pa siya lumalabas eh. Hindi eh. Maliligo na sana ako pero nung kumukuha ako ng isusuot, walang planchado na uniform. Oh, nandito kayo? Walang tubig sa banyo. Ay, nagmamadali pa naman ako. May practice kami ng dance troupe ngayong umaga eh. Malilate na ako. Sino bang hindi malilate? Ako nga, gutom na eh. Tara, punta na si Mama sa kwarto nila. Oh, bakit parang may pagpupulong kayo dyan? Yan pala si Mama eh. Ma? Bakit ganyan ka maglakad? Parang tabingi. Okay ka lang ba? Ay, nako, hindi ko rin alam. Pero pakiramdam ko nga mabigat yung kalahating katawang ko. Para bang sa kaliwa bumabaling kapag naglalakad. Pero huwag niyo nang pansinin. Ay, gutom na ba kayo? Magluluto lang ako. Hindi na, Ma. Sa school na lang kami lahat kakain. Pero bakit walang tubig sa gripo? Ay, nako. Baka naka-off lang ang tangke ng tubig. Naisara ko siguro kagabi. Ay, teka, bubuksan ko. Aray! Ma! Ay, Ma? Ayos ka lang? ay, nako. Bakit hindi mo muna binuksan yung pintuan bago ka sumugod palabas? Ay, ano ba itong nangyayari sa akin? Lagi na lang ako nababangga nitong mga nakaraang mga araw. Pati mga hawak ko nabibitiwan ko. Ay, di bali na lang, Ma. Magpahinga ka na lang muna. Baka masama lang yung pakiramdam niyo. Oy, Rene. Ikaw yung magbukas ng tangke. Mauna na ako maligo. Pero kuya, hindi ako marunong magbukas. Ay, iikot mo lang pa kanan ng kulay pula na lever sa may tangke. Paano na lang kapag wala na ako? Ano na lang ang mangyayari sa inyo? Wala kayong alam na gawin, mga anak. Ma, wala ka namang ibang pupuntahan. Dito ka lang sa amin, okay? Oh, ikaw talaga, oo. O ano, nabuksan niyo na ba tubig? Yes, tapos na. Makautos? Okay, Tams. Madali lang pala eh. Mauna na ako sa banyo. Kuya, mapanlamang ka talaga. Ako nga to nagmamadali. Pinairal mo na naman ang pagiging panganay mo. Hoy, Rene, nagmamadali rin kami. Sa kwarto nila Mama ka maligo. Bilisan mo na, buksan mo ng tangke ng tubig. Ay, nako. Nagtalo-talo na naman sila. Kailan kaya sila magkakasundo-sundo? At ano ba itong nangyayari sa akin? Hoy, Ate Lani! Oh, Rolly, bakit? Uwi ka na? Nihintay ko si Mama eh. Kakusapin sana siya ng teacher ko tungkol sa student exchange program ko sa Australia. Kaso, 3 p.m. pa yung meeting. Mag 4 p.m. na, wala pa siya oh. Kanina pa namin tinatawagan, di naman sumasagot. Ha? Ngayon lang nangyari yung ganito Lagi naman siyang maaga sa mga appointment niya. Ano kayang problema? Si Papa tawagan mo. Ako, ayoko nga. Busy yun. Ay,
Eh, siya lang ang pwedeng pumunta sa bahay para tignan si Mami. Saka, yun na nga lang ang gagawin niya eh. Di pa niya kaya. Di na nga siya nag-a-attend ng mga meeting dito sa school, pati mga events, wala siyang nadadaluhan. Sige, subukan ko na lang tawagan. Pero sure ako na hindi niya masasagot yung tawag ko. Pero baka kung si Mama pa yung tatawag, baka masagot yan agad. Lagi namang hindi nasasagot yung mga tawag natin. Hello? Sino sila? Hello, Jose! Oh, Linda, bakit ka umiiyak? Bakit ibang number na gamit mo? Naiwan ko yung cellphone ko sa bahay. Puntahan mo ako dito sa police station, malapit sa munisipyo. Ano? Police station? Ay, sige. Eto, kinukuha ko na ang susi ng kotse. Palabas na ako ng opisina. Ano ba nangyari? Nasaktan ka ba? Ha? Mamaya ko na lang sasabihin pagdating mo rito. Hello? Linda? Ay, naputol na ang tawag. Ano kaya nangyari sa asawa ko? Umiiyak siya. Alam ko may pupuntahan siya meeting sa school ng mga bata kaninang hapon eh. Ay, pero mag-aalas 6 na. Kaya ba may 4 na missed call si Ronnie? Linda, bakit nasa labas ka na? Eh, hindi ba tumawag ka kanina na malapit ka na? Kaya nagpaalam ako sa mga officer sa loob na dito na lang kita hihintayin. Ano ba nangyari? Alalang-alala ako sa'yo. Eh, naligaw ako papunta ng school ng mga bata. Hindi ko maalala yung daan. Nakita ko na isang pulis na parang disoriented kaya isinama ako rito sa police station. Disoriented? Naligaw? Paano ka maliligaw? Since elementary, doon nag-aaral ang mga anak natin, Han. Okay ka lang ba? Sobrang worried ako sa'yo. Kaya ba tawag ka ng tawag? Sabi ng officer kanina, pang-responde daw sa emergency at mga reports ng krimen ang number nila. Eh, kada 15 minutes daw tumatawag ka. Eh, na-traffic kasi ako. Alam mo na, rush hour kasi. Sinisiguro ko lang na narito ka pa rin. Halika na. Naroon lang sa may gilid ng kalsada ko ipinrada ang kotse. Naka-hazard lang yon. O sige. Ay, nako! Ay! Oh, Ay! Linda! Ay! Jose! Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit ngayon parang hindi na ako makabalanse? Ay, halika na. Aalalayan kita. Magpunta tayo sa ospital. Jose, ano na lang ang gagawin natin? Wala kang dapat ipag-alala, Linda. Kahit maubos pa ang mga naipundar natin, wala akong pakialam. Basta maipagamot lamang kita. Gagaling ka. Pero ang sabi ng mga doktor sa resulta ng MRI, posibleng grade 4 malignant tumor ang nasa utak ko. Glioblastoma. Ibig sabihin, kahit gamutin pa, babalik at babalik pa rin ang cancer na ito. Masyado na rin malaki ang tumor. At isa pa. Linda, hindi ako susuko. May awa ang Diyos. At sabi naman ng mga doktor, kapag tinanggal ang tumor, radiation at chemo na kaagad para hindi kumalat ang cancer. Jose, milyon ang halaga ng operasyon. Ilang daang libo rin ang chemo. Nag-aaral pa lahat ng anak natin. Hindi natin kaya ang lahat ng gamutan. Kaya pala nakakalimot ako ng mga bagay-bagay. Wala akong balanse at lagi ako nauuntog. Gagawin ko ng paraan, Linda. Hindi ako papayag na sumuko na lang basta. Gagaling ka. Yan ang tandaan mo. Eh, paano kung hindi? Paano kung hanggang dito na lang pala ako? Masasayang lang ang pera natin. Linda, huwag mo sabihin yan. Paano kung matapos ang pagpapatanggal ko ng tumor? Mas lalo pa akong hindi makalakad. Paano kung lalo pang mawala ang mga mahahalagang memorya ko? Physical therapy naman daw. May gamot din para sa memory mo. Paralisado ng kalahating katawan ko, Jose. Dahil sa pamamaga ng utak ko gawa ng tumor.
Hindi nga ako makapagbanyo ng mag-isa. Para lang tayo sumusugal sa una. Kung susugal man ako sa isang bagay na walang kasiguruhan ng aking panalo, itataya ko pa rin ang lahat. Lalo na kung karagdagang buhay mo ang premyo. Lalabas muna ako sandali. Hello, Noel. Boss, nakausap ko na si Mr. Franco. Pumayag na siya sa sinasanla mo at ibinibentang properties. Nakausap ko na rin ang bangko at nagpa-estimate ng loan proceeds. Pero, pumayag na ba si Ma'am Linda? Ikala ko ayaw naman niyang magpa-opera. Wala akong balak na sumuko, Noel. Kahit pa isang lao ibenta ko lahat ng ari-arian ko, gagawin ko para mapagaling lang ang asawa ko. Naiintindihan ko, boss. Nasabi niyo na ba sa mga bata? Yan pa nga ang isang bagay na napakahirap. Ayaw rin ipasabi ni Ma'am Linda na may sakit siya. Oo, kahit ano raw mangyari, hindi dapat malaman ng mga bata. Ang alam nila, nagbabakasyon kami ni Linda. Kaya nga, ikaw ang inutusan kong magpunta kay Mr. Franco. Hindi ho ba mahirap yun? Paano makakapaghanda ang mga bata? Wala silang kailangang paghandaan, Noel. Dahil mabubuhay ang asawa ko. Hindi siya aalis sa tabi ko. Hindi. Han, ano pala ang ipinala mo sa mga bata? Unang Pasko at bagong taon natin ito na hindi magiging buo ang pamilya natin. Mukhang nagagalit nga sa akin ang mga anak natin dahil iniiwasan ko raw silang kausapin. Parang nakakahalata sila na may itinatago tayo. Paulit-ulit din sila ng pangungumusta sa'yo. Dapat siguro ay makausap mo rin sila kahit sa telepono man lang. Huwag mo sasabihin, Jose. Kung hindi ka aamin, hindi naman nila malalaman. Hindi ko kayang makita na umiiyak sila. At nalulungkot ng dahil sa akin. Pero, Linda... Siguro nga, selfish ng rason ko. Pero ang gusto kong huling imahe nila sa nanay nila ay malakas, masayahin, at isang inang kayang-kaya silang alagaan. Hindi ako magpapakita ng kahinaan sa mga anak natin, Jose. Linda naman. Bakit parang namamaalam ka na naman? Nagsasabi lang ako na posibleng mangyari ang kahit na ano sa buhay ng tao. Kita mo nga ito. May cancer pala ako. At ang maalaman natin, nasa terminal stage na agad-agad. Ang akala ko na normal lang na pagsakit ng ulo ko. Masama na pala. Bukas na surgery mo. Magpahinga ka na. Ikaw din, asawa ko. Nakakalungkot ka na sa kakapuyat mo. Matulog ka na rin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal rin kita, Linda. Good night. Hello, Papa? Nasa krus pa rin ba kayo ni Mama? Anak, Papa, Happy New Year! Parang ang tagal niyo na ata bago sumunod na tawag anak. Rod, pwede bang pumunta kayo dito ng mga kapatid mo? Isasend ko sa iyo ang address. Pero po...
kaya nangyari? Parang umiiyak pa si Papa. Hindi kaya tama ang hinala namin? Ay, Diyos ko. Kailangan mahanap ko na yung mga kapatid ko para mapuntahan na namin sila, Papa. Boss, nakikiramay ako. Noel, hindi na kinaya ni Linda. Bakit ganun? Mas nauna pang bumigay ang puso niya kaysa sa utak niya. Boss, dahil alam niyang mas magdurugo ang puso niya kapag nakita niya kayong nahihirapan ng dahil sa kanya. Nang matapos ang operasyon, mas lumala ang lagay ng katawan niya. Nakakaawan tingnan ang asawa ko, Noel. Kapag pinapalitan ng diaper, kapag pinapakain, kapag nagsisipilyo ng gamit ng isang kamay. Boss, Noel, nakita ni Linda na magiging halagain siya, kaya iniwan niya na kami. Ayaw niya magpahalaga sa amin. Hanggang sa uli kami pa rin ang mga anak niya ang iniisip niya. Papa? Anong ibig sabihin nito? Yung pangalan sa tarpaulin. Linda Sanchez. Ay, Diyos ko! Mama! Mama! Ano nangyari sa mama ko? Mama! Boss, labas muna ako. Mama! Paano nangyari? Mama ko! Patawarin niyo ako, mga anak. Hindi ko nailigtas ang mama ninyo. Pa, ang lakas pa ni Mama nang huli nag-usap kami. Nung nagsabi siya na magkukluster kayo, ano po ba nangyari? Hindi ko maintindihan. Akala namin nasa bakasyon kayo, pero bakit ganito pa? Nagkaroon ng brain tumor ang mama niyo. Malignant at cancerous ang tumor. Grade 4, ibig sabihin, terminal stage. Nakumpirma namin matapos niyang maoperahan at mabiopsy ang parte ng tumor na natanggal. Kaso, nauna nang bumigay ang puso niya. Ba't hindi niyo po naisip na sabihin sa amin lahat to? I'm sorry. I'm so sorry. Sasakyan na yun na nahatak ng pinagsandaan ni Papa. Itong bahay, may 1 linggo na lang tayo bago paalisin. Yung isang kakilala daw nila Papa ang bagong titira dito. Kuya Rod, kung sana nandito si Mama, kahit pamwala lahat ng to, ayos lang. Kaso wala na nga si Mama. Naglaho pa yung maayos na buhay na kinasanayan nating lahat. Sigurado ka ba? Okay lang talaga sa'yong maging mahirap? Ikaw nga to mas malakas pang pumalaho ng iyak nang malaman na nasanla na ni Papa yung bahay, pati yung ibang sasakyan eh. Posibleng hindi na mabawi yun kaysa nung libing ni Mama. Ano? Anong gusto mong palabasin? Na ikaw lang yung matay ng anak? Hoy, ikaw nga siguro yung panganay pero wala ka namang ambag sa bahay. Napakabatugan mo. Puro ka lang utos. Nag-aaway na naman kayo. Hindi ba kayo nabibingi? Ang sakit sa tenga. Eh, sino gusto mong awayin namin? Ikaw? Ano bang ingay-ingay nyo naman na nag-aaral ako? Ano ba? Mas maingay pa kayo sa malakas na buhos ng ulan eh. Ay, bakit nandito kayong lahat? May problema ba? Iniwanan ako. Hindi man lang ako sinagot. 1 buwan pa lang na wala si Linda pero pakiramdam ko ang tagal-tagal na.
Bakit hindi ko man lang makausap ang mga anak namin katulad ng ginagawa niya noon? Rolly! Buti pa tong si Rolly, nakaupo lang sa may puno at nakatingin sa kawalan. Parang hindi nag-aalala. Kira na bakit? Nakapag-exam ka ba? Hindi nga eh. Kasi hindi pala nabayaran ni Papa yung installment ng tuition. Ay, ibang-iba na talaga ang buhay natin ngayon. Dati, cash ang bayad sa tuition. Ngayon, installment at lagi pang delay. Ito, gumawa ako ng promissory note. Ito munang gamitin mo. Itanong mo kung pwede. Kuya, dinoktor mo yung pirma ni Papa? Oo. Simula nang lumipat tayo sa mas maliit na bahay, hindi na siya umuuwi. Hindi rin siya nagre-reply at tumatawag. Kesa maghintay, mas mabuti nang gumawa ng paraan. Dati hindi lang sumasagot sa mga tawag si Papa. Ngayon kahit pag-uwi, hindi na rin na magawa. Hello? Boss, nasan kayo ngayon? Ako? Nandito lang sa opisina. Bakit? Sige, akala ko lang pumasada ka eh. May naasikaso akong mga dokumento dito sa opisina. Kaya hindi na muna ako pumasada. Boss, umuwi naman kayo ng bahay. Halos dyan na kayo tumira sa opisina eh. Ang sipag pa ninyong pumasada, parang pakiramdam ko. Kulang ang 24 oras para sa mga gusto nyong gawin eh. Kailangan kasi ng pang-tuition ng mga bata. Alam mo naman na nasa kolehiyo na silang 5. Ayoko naman na mahuli na naman sila ng pagbabayad ng matrikula nang dahil lamang sa akin. Ay, naku boss. Lahat naman talaga kaya mong ibigay para sa mga anak mo. Siyempre. Sila ang buhay ko. Dahil dyan, boss. Pabukas ang pintuan. Ha? Happy birthday, boss! Aba, may pakik pa kayo. Kasama ko yung ibang drivers mo noon at ang natitira pa ngayon para batiin ka lang sa kaarawan mo. Maraming salamat sa inyo lahat, ha? Pasensya na. Hindi ako makapagpakain ngayon katulad ng ginagawa natin dati. Walang kaso yan, boss. Dahil ngayon kami ang may dala ng handa mo. Mabuti pa sila naalala ang birthday ko. Yung mga anak ko kaya, hindi talaga naalala. Ang hiling ko ngayong kaarawan ko ay ang maging mas mabuting ama sa aking mga anak. Han, kumusta ka? Sobrang tahimik naman dito sa sementeryo. Hindi ka ba nabobore dito? Birthday ko kahapon. Naalala mo ba? Baka naalala mo naman kasi ako lang naman ang makakalimutin sa atin. Paano mo ba hindi nalilimutan ang mga importanteng petsa? Linda, nasa kolehiyo na ang mga anak natin. Ilang taon na lang at magiging mga profesional na sila. Sa wakas ay matutupad din ang pangarap natin na mapagtapos silang lahat. Kaso lang habang nagiging maayos na muli ang lahat, nakabawi na tayo financially matapos ang ilang taong pagtitiis. Pakiramdam ko, palayo ng palayo ang loob ng mga anak natin sa akin. Tulungan mo naman ako, Han. Anong gagawin ko? Lani, anak, gabi na. Nanonood ka pa? Maganda yung palabas ng mga designs ng bahay at buildings. Akmang-akma sa'yo yan. Pwede bang makinood kasabay mo? Matutulog na pala ako. Maaga pang pasok ko bukas. Sige, anak. Pero teka, matanong ko lang.
kumusta ang paghahanda mo para sa Architecture Licensure Board exam? Okay naman ho. Sige ho. Minsan naiisip ko kung mukha ba akong virus. Nilalayuan ako ng mga anak ko tuwing lalapit ako. Ang gusto ko lang naman sana kahit papano ay mapansin din nilang meron silang tatay. Ay, sina Lani at Rolly na lang ang kasama ko rito sa bahay dahil bumukod na ang iba ko pang mga anak. Siguradong natutuwa sa langit si Linda dahil ang panganay namin na si Rod, abogado na. Si Sanya naman isa ng CPA. Si Rene naman, dentista na. At ngayon ang aming si Lani, mag-e-examine sa pagiging arkitekto. Ang bunso naman naming si Rolly, namana ang pagiging business-minded ko. Nagtayo na siya ng sariling negosyo na buy and sell ng mga car parts at accessories. Lagi naman akong proud sa mga narating ng mga anak ko pero ang hiling ko lamang sana magkasama-sama naman kami bilang isang buong pamilya. Hello, Noel. Boss, kamusta? Eto, maputi na ang mga buhok. Eh, ikaw ba? Kumusta ang buhay sa Dubai? Kailan mo ba ako ipapasyal dyan? Tara na at mag-Dubai. Nasa Pilipinas kami ngayon para magbakasyon. Pupuntahan na lang kita bago kami umalis. Hindi ko kasi alam kanina kung andyan ka pa rin, kaya tumawag muna ako. Teka, boss. Boss, ayos ka lang ba? Bakit parang... Oh, boss! 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 Ang dibdib ko. Hindi ako makahiga. Ako! Boss! Boss, Diyos ko! Teka lang, tatawag ako ng tulong! Hello? Hello. Si Atty. Rod Sanchez to. Ikaw ba yung tumawag sa opisina ko na kaibigan daw ni Papa? Oo, Atty. Simula pa lang nung umpisa ng negosyo ng Papa mo, magkaibigan na kami. Galing mga akong Dubai eh. Good. Ganito kasi, sobrang busy kaming magkakapatid ngayon. Pinatawagan ko na sila sa sekretarya ko at pare-parehas kami ng sagot. Tingin ko, hindi namin kayang pumunta dyan ngayon. Ano? I mean, pwede bang ikaw na lang muna bahala kay Papa? Magta-transfer na lang ako ng bayad. I-send mo yung QR code mo para mabayaran kita sa hospital expenses. Pero... Sige na ho, I have to go. Pasend na lang po yung QR code niya. Bye. Pero... Ay, seryoso ba sila? Na-ospital na yung tatay nila, hindi man lang nila pinuntahan. Hindi ka namusta ang lagay? Bayad? Anong akala nila walang pambayad si Boss Jose? 5 pa silang magkakapatid. Mga walang malasakit. Ay, kawawa naman si Boss. Hello? Papa. Saan niya, anak? Napatawag ka. Pa, this won't take long. May client meeting ako eh. Siningit lang kita sa tawag yung nagbanyo ako. Ay, ganun ba? Nako, baka nakakaabala lang ako sa'yo. Sabi ni Kuya Rod na ospital ka raw. Oo, kahapon pa. Napagod lamang siguro ako. Sabi ko naman kasi sa inyo, paupahan nyo na lang yung bahay since mag-isa lang kayo doon. Tapos ililipat ko na lang ho kayo sa care facility as VIP. Para hindi kayo bigla-biglang nahihimatay kung san-san. Ay, hindi na kailangan. Sayang lang ang perang ibabayad doon. Isa pa, hindi naman ako nahimatay. Na out of balance lamang ako.
Oy, sige na. Babay na at baka mahuli ka sa meeting mo. Ay, hindi man lang ako kinumusta. Pakiramdam ko, para lang akong isang bagahe para sa kanila. Isang bagahe na kung pwede lang ay pagpasapasahan. Pasok! Pa! Anak! Rolly, bunso! Anong ginagawa mo rito? Sinamahan ko si Faith magpa-check up tsaka may tatanong ako sa'yo. Ano yun, anak? Ay, teka, maupo ka muna. Ay, sino nga pala si Faith? Hindi na ako makakaupo kasi nagmamadali ako eh. Si Faith yung fiancé ko pa. Nagpa-derma lang dyan sa clinic dito sa Medical Arts Building. Mabilis lang yun. Hindi ko ba nasabi na may bagong fiancé ako? Ay, hindi eh. Parang nung isang taon pa tayo huli nag-usap nung tumawag ako ng Pasko sa inyo pero wala ka namang sinabi. So yun nga pa. May proposal sana ako sa'yo eh. Ha? Yung pwesto ng opisina ng mga taxi. Kung isasara mo na, pwede kong kunin yung pwesto na yun. Maganda yung pwesto eh. Kitang-kita ng mga tao. Ay, pero hindi ko naman isasara ang taxi company. Tuloy pa rin yon dahil maraming driver ang umaasa sa kumpanyang yon. Ay, naku pa. Pag-isipan nyo. Sige na, alis na ako. Tumatawag din si Faith eh. Sige po pa. Pasok! Oh, Noel, napasugod ka. Gabi na. Prutas at mga herbal medicine para sa'yo. Inumin mo lahat ha, para lumakas ka. Ito naman, sobrang makapagpayo. Para namang mamamatay na ako kung makapagbigay ka ng mga inumin. Oh, napakarami naman yan. Boss. Alam mo, seryoso ang kalagayan mo. Nasabi mo na ba sa mga anak mo? Sigurado ka bang hindi ka magpapa-opera? Ay, nako. Wala naman silang dapat malaman. At isa pa, parang wala namang gustong mangumusta sa akin ng tunay. At ayokong magpa-opera. Mas mahihirapan lamang ako. Makakabigat pa ako sa mga anak ko kung aalagaan nila ako. Ay, ikaw talaga, boss. Ano nang plano mo niyan ngayon? Hintayin ko lang na maklear ako ng doktor para makauwi na. Gusto ko sanang magpasko kasama ang buong pamilya ko eh. Ay, alam mo ba na ang huling salo-salo naming mag-anak ay noong buhay pa si Linda? Ganun nakatagal? High school pa ang mga bata noon. Ngayon, may mga sarili na silang buhay at mga profesional na lahat. Boss, hindi ko nabalitaan kung lumipat ka ba ng bayan o ng bahay ulit. Magkaiba kayo ng tinirahan ng mga anak mo? Ay, hindi naman. Siguro hindi lang talaga kami nagkakaroon ng oras na makapag-bonding lahat. Sobrang abala ako sa trabaho para masiguro na may babalik ko ang mga nawala sa amin ng magkasakit si Linda. Pagdarasal ko na matuloy yung family reunion nyo ngayong Pasko. Hello? Aba, sumagot kayong lahat sa video call ko. Mahusay. Pa, matagal pa ba to? May meeting ako in 5 minutes. Gabi na anak. Bakit may meeting ka pa rin? Ganun talaga, marami akong kliyente. Pa, natutulog na kami. Bakit tumawag ka pa? May sasabihin lang sana ako. Papa, inaantok na rin kami ni Faith. Diyan natutulog ang nobya mo? Fiancé, Papa. Fiancé ko si Faith. Sige. Sinasayang niyong oras. Hayaan niyo na lang magsalita si Papa para matapos na. Dami ko pang liligpitin dito sa klinik eh. Kalalabas lang ng huli kong pasyente. Ay, ikaw naman, Lani. Anong reklamo mo, anak? Gusto ko na lang matapos to para makatulog na ako. Nakikiusok ka pa sa family web meeting, Papa. Pa, ano na? Bilisan nyo naman kasi magsa-start na yung next meeting ko.
Ay, aanyayahan ko lang sana kayong lahat sa bisperas, sa December 24 at sa 25. Sana'y sa bahay kayo magpasko. Sabay-sabay tayong magsimba at... Sige na pa, I have to go. Balitaan kita pag pwede ako. Ako rin pa. Bye-bye. Subukan ko po pa kapag walang ganap sa family ni Faith. Sige po. Pwede naman siguro ako noon. O sige na pa, bye! Ay, para sa mahabang usapan, ganito lang palang kalalabasan. Sige na, bye! Bakit parang wala namang sumagot na maayos? May pag-asa ba na matuloy ang family reunion na ito? Mabuti na lamang at kakilala ako ng kura paroko dito. Nakapag-request ako ng blessing kahit na importante ang event ngayong bisperas ng Kapaskuhan dito sa simbahan. Ay, alas 9 na. May pupunta pa kaya sa mga anak ko? Sayang, naghanda pa naman ako ng maraming premyo para sa mga palaro. Ay, Panginoong Hesus, itinataas ko na po sa inyong lahat ng hiling ng puso ko. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. May nagtotoorbell. Hindi naman siguro nangangaruling ito dahil December 31 na. Magbabagong taon na. Ilang minuto na lang. Nagkakaputukan na nga sa labas eh. Napakagandang sorpresa naman ito mga anak. Tuloy kayo. Pasok! Ay, pa, ang tagal mo namang sumagot. Ang dami nang nagpuputukan sa labas, oh. Delikado para sa mga bata. O mga anak, magmano sa lolo? Ay, God bless you. Umaupo na muna kayo dyan, Iha, Sofia. Bilisan nyo na. Pumasok na lahat. Sabay-sabay na para mabilis makauwi. Papa, ang usok sa labas. Bakit hindi ipinagbawal yan ng munisipyo dito? Dati naman bawal ah. Hindi ko masasabi kung bawal nga, pero ako'y masayang-masaya na nandito kayong lahat. Kumpleto. Ano saan niya? Uwi na agad? Hindi pa nga kami nakakapasok sa loob. Pa, alis ako ng maaga. Babalik ako kina Faith. Dumaan lang ako saglit para magpa-picture. Sabi nila ni kakain lang daw siya tsaka magpapa-picture din uwian eh. Oh, baka mali naman ako nang intindi ha. Ikaw napaka-impatient mo talaga. Pwede namang hindi mo sabihin yun, sinabi mo pa rin. At saka pwede ba? Tigil-tigilan mo yung kaka-Faith mo ha. May anak na yun. Gusto mo pa rin makisawsaw. Ano? Teka nga Lani. Ano namang karapatan mo na pagsalitaan yung fiancé ko ng masama? Hoy, huwag kayo mag-usap ng ganyan sa harap ng mga anak ko. Nakakahiya kayo. Naturingang mga tito at tita, mga bastos ang bibig. Nakakahiya kayong tatandaan nyo na. Sabi na nga ba, hindi magandang idea magpunta dito eh. Puro kayo pataasan ng ere. Nakakahiya, matanda. Ikaw kaya ang pinakamatanda dito. Yan, nasa loob na lahat. Kumpleto na at nagsisigawan. Isasara ko ng pintuan ha. Aabutan pa yata kami ng putukan habang sila'y nagpuputakan. Mga anak, pakiusap, huminahon kayo at magsiupo muna. Paano naman kami hihinahon, Papa? Itong panganay mo, anak, akala mo kung sino makapagmando sa group chat eh. Sabi niya agahan daw namin yung punta alas 6. Aba, alas 10 na, wala pa. Sayang oras namin kakahintay, mag-alas 12 na ngayon. May emergency meeting nga ako kanina. VIP yung kliyente ko. Ang sabihin mo pa VIP ka, pa-importante ka na naman talaga kahit dati pa eh. Mga anak, Alam niyo, grabe talaga kayo. Wala kayong pinipiling lugar para mag-away. Sa group chat, bangayan na nga. Kapag nagkikita tayo, bangayan pa rin. Mabuti pa talaga, hindi na lang tayo nagkikita eh. Mas tahimik pa. Rolly, ang girlfriend mo sinasabi ko sa'yo, hiwalayan mo na lang. Siguradong pinipirahan ka lang nun eh. May isang anak na siya. Kaya lang yan sumama sa'yo dahil maganda ang takbo ng negosyo mo. Wow, napaka-opinionated mo naman tungkol sa relasyon ng iba. Ikaw nga tong hiwalay sa asawa. Grabe talaga kayo. Gutom na ako pero puro sigawan at awayan ang pakain nyo.
Hindi na kayo nahiya kay Papa. Si Papa? Kaya lang naman tayo pinapunta niyan dito dahil mag-isa siya eh. Dati naman, kaya niya kahit wala tayo. So dahil matanda na, kaya nagtatawag na ng pamilya? Pero nung mga bata pa tayo, never naman siya nagpakita ng interes sa atin Ano? Anong walang interes? Aminin mo na, Papa. Kahit nung buhay pa si Mama, hindi na kami kasali sa buhay ninyo. Gumawa kayo ng sariling desisyon para hindi ipaalam yung tunay na nangyayari sa nanay namin na may brain cancer na pala. Pero... At hindi man lang kami nakapagpaalam. Oo, sige, anak lang kami. Pero mahal namin si Mama. Ang unfair lang na hindi kami nakapagpaalam ng maayos. Ay, grabe, ibang klase. Sumbatan ng malala talaga to. Ngayong magbabagong taon ang pasabog nyo, sama ng loob. Nagkakamali kayo ng akala. Hindi ako naging makasarili nang itago namin ang sakit ng mama ninyo. Hiling niya yon. Ayaw niyang makita niyo siya na mahina. Gusto niya ay ang imahe ng isang malakas at mapag-arugang ina ang huling makita ninyo sa kanya. Hindi kami naniniwala. Si Mama lagi kaming inuuna sa lahat ng bagay. Pero nung nawala siya, parang napabayaan na rin kami. Nung mamatay si Mama, pakiramdam namin sumama ka na rin sa hukay dahil nung nawala siya, parang nawalan ka na rin ng interes sa buhay namin. Ano? Walang interes? Hindi ba ninyo nakita ang mga sakripisyo ko para mabawi natin ang mga nawala nung ipinagamot ko ang mama ninyo? Baliwala ba lahat ng pagod ko at hirap? Hindi nyo ba naramdaman ang pagmamahal ko sa bawat araw na hindi ako makatulog, hindi makakain sa paghahanap buhay para maibalik sa inyo ang maanuang buhay na nakasanayan ninyo? Naninikip ang dibdib ko! Ang dibdib ko! Papa! Papa! Tumawag kayo ng ambulansya, dali! Papa! Magpatak ng bagong taon, wala dumating na swerte. Pumanaw si Papa. Anong klaseng sumpa to? Laging natataon na Enero ang pagpanaw ng mga mahal natin sa buhay. Wala tayong karapatan na masaktan dahil tayo ang mga taong nagdulot nito kay Papa. Sabi ng doktor kanina, may sakit siya sa puso at kailangan ng bypass surgery. Kung hindi raw ay bibigay agad ang puso nito. Kaya pala, ilang beses niyang gustong makipagkita sa ating lahat. Bakit binaliwala natin ang hiling niyang family reunion? Nagkita-kita nga tayo, kaso nagbabangayan naman. Bakit binaliwala natin ang pagmamahal ni Papa? Tama siya eh. Ginawa niyang lahat para sa atin. Pero tayo, anong ginawa natin para sa kanya? Nasa huli talaga ang pagsisisi. Wala nang silbi pa yung mga pag-iyak natin ngayon. Wala na si Papa. Hindi na siya babalik pa. Excuse me. Ikaw ba ang panganay na anak ni Boss? Ako nga ho. Ako si Noel. Nagkausap na tayo sa telepono nung na-hospital din si Boss Jose. Pwede ho bang makipagkamay sa inyo? Gusto ko hong magpasalamat sa lahat ng malasakit at tulong niyo kay Papa. Mas nagmalasakit pa ho kayo sa kanya kaysa sa aming mga anak niyo. Walang kwenta. May ipinabibigay nga palang sulat si Boss sa inyo. Parang last will and testament ito. Hindi siya kumuha ng abogado dahil
Abogado naman daw ang panganay niya, kaya pinapaabot niya ito sa inyo. Salamat ho. Nakikiramay ulit ako sa inyong magkakapatid. Nandito rin kasama ko ang mga kapwa driver na natulungan ni Boss Jose. Alam niyo, napakabuting tao ng papa niyo. Sa lahat ng aspeto, isa siyang taong may busilak na kalooban. Lahat po ba silang nakaputi? Lahat po sila natulungan ni Papa? Ay, oo. Hindi lang kayo ang itinaguyod ng pagkakaroon ni boss ng mga taxi, pati yung mga pamilya ng mga driver na nagtatrabaho sa kanya. Mababa lang ang boundary at matulungin sa lahat ng oras. Ay, napakabuti ng ama niyo. Maraming salamat ho. Ano ba naman itong envelope? Basahin ko nga muna itong sulat na iniwan ni Papa. Sa pinakamamahal kong mga anak, Rod, Sanya, Rene, Lani at Rolly. Una sa lahat, patawarin ninyo ako dahil hindi ako nagkaroon ng sapat na panahon para ipadama sa inyo ang pagmamahal ng isang magulang. Napagtanto ko nang mawala ang inyong ina kung gaano kabigat ang papel niya sa buhay ninyong 5, sa ating lahat. Hindi ko kayang pantayan ang pag-aaruga niya, ang pagmamahal at pagiging present niya sa lahat ng bagay. Hindi ko alam kung paano pupunan ang napakalaking bahaging nawala sa buhay ninyo. Kaya't nagsumikap ako ng husto upang maibalik ang magaan na buhay na meron kayo bago naubos ang lahat ng naipundar namin. Sinubukan kong habaan pa ang buhay ng inyong mama. Ngunit hanggang doon na lang ang ipinahiram ng Panginoon. Marahil natapos na ni Linda ang misyon niya sa mundo. At yun ay ang may taguyod tayo ng pamilya niya. Nakakapanghinayang lang na hindi ko kayo malapitan. Hindi ko kayo masabihan na namimiss ko kung makita ang mga ngiti ninyo. Naisip ko sanang marinig ang mga tawa na noon ay lagi kong naririnig tuwing kausap niyo ang mama niyo. Napakarami kong binagsisihan pero hindi kasali doon ang pagiging ama sa inyong 5. Sobra ko kayong ipinagmamalaki sa lahat. Sa envelope na ito ay nakalista ang lahat ng ari-arian na iniwan ko sa inyo. Pantay-pantay ang pagmamahal ko sa inyong 5. Kaya sana ganun din ang hatian na gawin niyo kapag wala na ako. Muli, mahal ko kayong 5 at sana ipagpatuloy niyo ang pagiging mabuti niyong tao at Kristiyanong may takot sa Diyos. Nagmamahal, Papa Jose. Finally, magkasama na rin sila ni Mama. Siguradong nagde-date na sila ulit sa langit. Nahuli man ang tradisyon na to, sana ipagpatuloy natin gawin na tuwing Pasko at Bagong Taon. Magkakasama tayong 5 para dalawan sina Mama at Papa. Family reunion, kahit nakulang na. At wag na rin sana tayong magbangayan. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Hindi ako naging mabuting ehemplo bilang panganay. Iwala ako sa kuko ng kabutihan ng puso ni Mama at Papa. Pero may panahon pa naman para magbago. Kahit ilang beses ko ulitin ang sulat na iniwan ni Papa, naiiyak pa rin ako. Hindi ko makakalimutan ang mga sinabi niya. Hindi ko rin kailanman malilimutan na naging daan tayong lahat para mawala siya ng tuluyan sa ating lahat. I'm sorry, Papa. Patawad. Pero, alam nyo, napakaswerte natin sa pagkakaroon ng 2 malaanghel na mga magulang.
Isang malaking aral sa ating 5 ito. Pakiramdam ko, sinagip din tayo ni Papa para sa bagong taon. Totoong makakapagbagong buhay tayo. Sayang nga lang at hindi na natin siya makakasama. Paalam, Papa. Hindi man namin nasabi ito dahil nabulagan kami ng galit at hindi ka namin sinubukang intindihin. Pero mahal ka namin. Mahal na mahal namin kayo, Mama.